Alam niyo ba guys, sobrang problemado ko ngayon kasi may financial problem kami honestly. Namumblema kami dahil nga parang nanganganib magsarado yung pinapasukan niya ngayon. Di namin alam, baka umuwi na lang kami ng Pilipinas o ng bansa nila. Hi guys! My name is Samia. Gumagawa ako ng mga videos about Pinay-Egyptian marriage life or Pinay-Arab. Yung mga ganong videos. Kung interested ka sa mga ganitong topic, please consider subscribe. It's Friday at maaga akong nagising ngayon dahil hindi ako nakapaglinis kagabi. Kaya naman, ngayon pa lang ako maglilinis. Meron kasi akong pinuntahan kahapon at ginabi na ako ng uwi. Meron akong collaboration and invitation sa isang bagong bukas na beauty shop dito sa Qatar. Pumunta ako doon para mag-video dahil ipopromote namin sila sa aming mga social media accounts like TikTok, Facebook, and Instagram. Ganito guys yung mga ginagawa namin dito sa Qatar. Pero honestly, hindi yan lahat bayad. Mga mostly ex-deal yung mga ginagawa namin dito. Pero minsan nagbabayad naman sila pero hindi palagi. Kaya nga naisipan ko mag full time na lang dito sa YouTube dahil at least dito may sahod, may monetization. Kasi yung Facebook and TikTok dito sa Qatar guys, wala talagang monetization. Sa UAE at Saudi meron pero pagdating dito sa Qatar wala talaga as in. After ko nga maglinis ng konti, naghilamos na ako. After ko maghilamos itong Johnson soft cream yung aking ginagamit. And sobrang dami niyang laman. Ang laki nito guys. Ang tagal nito maubos. Pwede din to sa katawan. Konti lang yung nilalagay ko sa face ko kasi napansin ko kapag ang dami kong nilalagay na moisturizer or any skincare sa face ko, alam nyo, nakakaroon ako ng parang maliliit na pimples, parang putlig-putlig. Tingin ko kasi na parang meron ako napanood na videos before sa TikTok, sabi daw na pag nasusobrahan ng skincare yung mukha mo, yung dapat kasi konti lang talaga yung nilalagay mo pero ang dami mong, alam mo yung nagmamadali ka sa result. Ako naman kasi gusto ko lang talaga. Ang ginagamit kong sunscreen itong Melaw. Chinese brand to guys. Ayan, ito konti lang yung nilalagay ko yung sunscreen kasi guys, malaki yung butas nito. So kapag tinufinger ko, sobrang dami niya. Ayan. Wala tong white cast mga be. Ayan oh. Nagba-brightening lang siya. Alam niyo ba guys, sobrang problemado ko ngayon kasi may financial problem kami honestly. Kasi nawala ng work talaga yung asawa ko and ngayon, yung pinapasukan niya is hindi pa naman siya permanently doon. Kasi wala pa siyang hindi pa siya ina-absorb ng company hanggang ngayon. And parang nanganganib na magsarado yung resto na pinapasukan niya. So pati kami, syempre kinakabahan. Kasi guys, alam nyo, dito sa Qatar or sa Middle East, sa Gulf country guys, mataas ang cost of living dito, especially kapag may family ka. Mataas talaga. So kung foreigner ka dito at hindi naman kataasan ng sahod mo, mahihirapan ka talaga. Katulad sa amin, hindi naman din ganun kalaki yung sinasahod ng asawa ko. Ayun, namumblema kami dahil nga parang nanganganib magsarado yung pinapasukan niya ngayon. Di namin alam, baka umuwi na lang kami ng Pilipinas o ng bansa nila. Dahil guys, sobrang taas ng cost of living dito sa Qatar. Tapos may anak pa kaming pinapag-aral. Ang mahal guys ng eskwelahan dito, sobrang mahal. As in. Ang pinakamabigat kasi dito kapag tumira ka dito as a family, yung school na mga bata. Sobrang taas kasi talaga ng tuition fees dito. Especially mga international. Kaya yung mga Pinoy dito,
pinapasok talaga nila sa Philippine school. Pero guys, mahirap din pumasok sa Philippine school dito kasi nga, ayun nga, ubusan ng slots. Tapos, tumawag ako sa Philippine school, and sabi nila sa akin, hindi daw sa kanila pwede ang transferi. Ang ina-accept lang nila yung mga bagong dating dito sa Qatar na Pilipino na mga bata na papasok. Pero kung galing ka sa ibang school, tapos mag-transfer ka sa kanila, hindi nila tinatanggap. And guys, mind you, kapag ka, kunwari, ibang curriculum yung school ng anak mo, like for example, katulad ng anak ko, British curriculum siya. Hindi siya Philippine curriculum. So, once na mag-transfer siya sa Philippine school, hindi nila ina-accept kasi nga magkaiba yung curriculum. Kung saan ka curriculum nag-aaral, doon ka lang makakapag-transfer sa ibang school. Same curriculum lang dapat. So, ang mahal din talaga ng British curriculum dito, guys. Kasi nung unang pasok, nung kinder kasi yung anak ko, nakatira kami sa Umuslal. Malayo yun, di ba? Ito yung na, sabi ko na to sa isang video ko na tumira kami sa labas ng city. So, malayo siya sa Philippine school. So, wala kaming choice kundi ipasok siya sa pinakamalapit na school sa amin, which is British curriculum. Hindi namin alam na hindi mo na siya basta-basta transfer sa ibang school katulad ng Philippine school kasi nga magkaiba. Ngayon lang namin na-realize. Tapos, nakita namin lahat ng school talaga na same curriculum niya, talagang sobrang mahal. Nag-range ng 30 to 40,000 reals. Reals, guys, ha? Hindi to pesos. Ayun. Sobrang taas talaga. So, kaya, grabe yung sakit ng ulo namin. Tuition fee pa lang ng anak ko, grabe na. Syempre, guys, nagpapadala pa ako sa Pilipinas kasi may anak din ako sa Pilipinas na dalaga. Yun naman, college din siya. So, alam mo yun, sabay-sabay talaga, tapos nawala ng permanent na work yung asawa ko. So, hindi talaga namin alam. Baka ang ending nito, umuwi na lang kami sa Pilipinas or sa kanila. Kung hindi na talaga kaya at hindi na namin maipipilit, kailangan na namin umalis. No choice na talaga. Sa akin naman talaga is wala namang problema kahit saan ako tumira, Pilipinas man o sa kanila. Basta kung ano yung pinaka best decision na magagawa namin na makakabuti sa amin pamilya. Kasi alam mo yung kesa naman ipilit namin dito sa Qatar kung hindi nga kaya. Kasi guys, hindi naman dito yung alam mo yung pag nawalan ka ng work tapos hihinto lahat na pwede kang makitira sa kamag-anak mo or may tutulong sa'yo. Dito, guys, talagang kami lang. Wala kaming ditong ibang kamag-anak. Yung kapatid niya before dito nag-work, kaso ngayon nasa Dubai na. Lumipat na din sila. Tapos yung parents ko nasa Pilipinas na din. So, technically, talagang kami na lang pamilya ang nandito. Asawa ko sa kaanak ko. So, kung mapapansin niyo sa mga videos ko, even the past years na mga videos ko, wala kayong makikitang mga kamag-anak ko or alam mo yung mga ibang tao. Kami lang talaga kasi nga nagsiuwian na sila. Dati madami akong kamag-anak dito. Pinsan ko, tiyahin ko, mother ko nandito talaga. Kaya nga ako nakakating dito. Pero eventually, nag-uwian na din silang lahat. So, kung magka-problema man kami dito, wala talagang tutulong. Talagang kami-kami lang. Kaya guys, panoodin niyo yung videos ko para naman sumahod ako. Kasi guys, kailangan ko na talagang sumahod. Grabe, alam mo, nakaka-stress. Alam niyo guys, nakaka-stress dito sa ibang bansa kapag ganito talaga yung problema mo.
tas meron kang anak na pinag-aaral, alam mo yun, sobrang grabe. Hindi ko alam, bahala na. Sabi ko sa asawa ko kung uuwi kami sa amin or kung saan man, okay lang sa akin. Tanggap ko na. Kaysa naman ipilit dito kung di naman talaga kaya na. So, alam mo yun, nire-ready ko na rin yung sarili ko na umuwi. Kahit na medyo, alam mo yun, malaki na naman ulit yung adjustment. Kasi guys, ano na ako, almost 15 years na ako dito sa Qatar. So, parang second home ko na to. Dito na, yung lifestyle dito, yun na yung nakasanayan ko. Ang ibig kong sabihin sa lifestyle ko dito, yung parang tahimik. Kasi dito guys sa Qatar, ano talaga siya sobrang tahimik na lugar. Pang family, ano talaga to, place. Kahit saan ka pumunta, hindi ka kinakabahan, hindi ka sa atin kasi laging may balita na pinatay, na alam mo yun, yung mga ganung balita. Kapag pala sobrang tagal mo sa ibang bansa na ganito, na tahimik, tapos syempre sa social media napapanood natin yung mga balita everyday. Alam nyo yan guys, diba, napapanood nyo din sa TikTok, Facebook, yung mga everyday talaga, mayroon kang mababaltaan na tinegi, diba? So, yung kinakabahan ka, natatakot ka, ganyan. Kasi nasanay ka nga na dito, wala kang nababaltaan na mga ganun. Parang feeling safe ka talaga dito. Yun naman talaga yung habol. Honestly, yun naman talaga yung parang naging habol ko na din dito sa bansa na to. Kasi safe, pwede kang maglakad sa labas anytime. Pwede kang mag-cellphone kahit saan, hindi ka, alam mo yung kinakabahan na, hindi ka nakayakap sa bag mo kasi feeling mo may hahablot. Walang ganun dito, guys. Yun talaga yung advantage. Tapos, yung hospitals, alam niyo natin yan guys, di ba? Grabe ang healthcare sa Pilipinas. Yun lang talaga yung hinahabol ko dito kasi yung healthcare dito, at least kahit papaano, nakakapagpa-check up ka kapag may naramdaman ka. Sa Pilipinas, grabe yung pila. Kahit magbayad ka pa, grabe yung pila, grabe yung tagal ng hihintayin mo. Ilang oras ka talaga maghihintay. Yun yung talagang grabe. Pag naisip ko, pero bahala na guys. Okay lang. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. Basta laban lang, ganun, laban. Ganun talaga ang buhay, hindi laging, alam mo yung steady. So, kailangan lumaban lang talaga. At, syempre, think positive palagi para, alam mo yung mga stress and depression, hindi tayo masyadong, lapitan. Kasi mahirap din talaga, lalo na, kapag nandito ka guys sa ibang bansa at wala kang kamag-anak, wala kang malalapitan, ikaw lang magsosolve ng mga problema mo, isip ka ng isip, and talagang nakakapraning. Hindi ko lang pinapakita sa mga videos ko, especially sa aking other social media platform, na parang okay lang yung buhay ko, masaya ako, yung pumupunta ako dito, doon, ganyan. Pero social media, ganyan talaga, di ba? Iba ang reality sa social media. Kasi kaya natin kontrolin kung ano lang yung naipapakita natin sa social media. Unlike sa totoong buhay na hindi natin kayang kontrolin lahat. Sa social media lang natin yun kayang gawin. Napakitang lagi tayong maksaya. Pero honestly, of course, hindi lang naman ako. I'm sure, halos lahat tayo. di ba? Pinapost lang sa social media yung mga magagandang bagay. Dahil entertainment, syempre, ayaw naman natin maglabas lagi ng parang nakakalungkot, nakaka-depress. Kasi, syempre, hindi naman magandang i-share yung mga ganong negativity. And naiintindihan ko yun. Ayoko mag-spread ng negativity masyado. So, kung makikita nyo sa mga social media ko na parang lumalabas ako, pupunta kami ng anak ko kung saan-saan. Guys, nagme-metro lang kami.
Kasi yung metro kasi guys, ang dami mong mapupuntahan kung saan-saan, but it doesn't mean na gumagastos ako ng malaki. Pinapasyal ko lang talaga yung anak ko kasi syempre guys, kapag may anak ka, hindi mo naman yan pwedeng i-stock yan dito sa bahay. Unlike sa ating matatanda, 'di ba, kapag kunwari kaya natin magstay sa isang lugar ng matagal. Pero kasi kapag bata, no, kailangan mo silang ipasyal para naman yung ano nila, energy nila mailabas nila. Unlike sa atin, pwede nating itago or ikimkimin. Pero sa kanila kasi, syempre ayaw natin silang ma-stress dahil sa mga problema din natin. So, ayun. Guys, hanggang dito lang aking video kasi sobrang haba na. Ang dami ko nang sinabi. And please watch this video, full video guys. Para naman sumakod na ako. Yun lang. Salamat sa panonood. Bye!